Hi everyone, this is Juan Dilasag and today's video ay ilalagay na natin si Deye. Ito. Dito kay Deye inverter. So recap tayo, ito po ay 3.6 kilowatt off-grid, on-grid na hybrid inverter ni Deye. So ito po ilalagay natin na battery 5 kilowatt 100 Ah ni Deye. So, pare sila na Deye brand. Okay, so para sa mga gusto mapanood yung ating unang unboxing dito, kasi nga binuksan natin at tinignan natin yung battery sa loob. Ayan, so not totally tear down, binuksan lang natin tapos sinilip natin yung loob. So ilalagay ko sa description yung kanyang link at para panood ninyo. Okay, so ayan yung kanyang interface sa ilalim, mga connection. Okay, by the way, si Deye naman kasi ay hindi lang naman sa ganitong klaseng battery. So pwede siya sa ibang mga brand, pwede sa lead acid, pwede sa lithium at lithium iron phosphate. Ayan, lithium ion at lithium iron phosphate. Okay. So una nating ilalagay ay yung kanyang hanger sa likod para masukat natin yung exact na location dito. So hindi kasi tayo pwedeng maglagay ng kahit ano-anong mga link dyan, kasi nga as a respect na rin natin kay Deye, kasi libre na yung item tapos kung sino-sino pa ilagay mong seller. Okay, so paside natin siya. Yeah. Tingnan. Well, sige, nga to. Ibay. Iya. Oh. Pilihan. Nga to kay. Okay, so nakasabit na siya. Grabe ang bigat. Okay. Sa bagay, yung mga tornilyo naman na ginamit natin ay yung mga kasama niya. So, tibay na yan. Pero grabe ang bigat. Dalawa pa kami pero super. Okay, so wiring na tayo. So ito yung mga kasama sa package ni Deye. So yun yung mga gagamitin natin. Ito para sa kanyang sensors. Yan, punta sa linya ng temperature sensor, then MC4 wag muna, ito para dyan. Tapos ito para sa battery. Hindi ako expert kaya tiningnan ko sa manual. Ilulup daw natin ng 2 beses sa ferrite ring yung kanyang wire para sa battery. So ito guys, tilup ko siya. At hindi pa natin may lalagay sa cable slot yung plastic na ganyan. So pag tinanggal natin si Pau Pau, kukunin natin yung cable slot nya, yung ilalagay natin dito. So for the meantime, ganyan na muna. Iayos ko na lang siya para kahit paano maayos siyang tingnan kahit wala pang cable slot.
So connect natin yung kanyang communication cable dito sa battery, dito sa PCS. Yan. So itong kanyang temperature sensor hindi na natin magagamit kasi ang gagamitin natin ay lithium iron phosphate. So kung lead acid or kung anumang klaseng battery na nakalabas or hubad, so ito kailangan natin. Pero ngayon hindi na. Okay, so natapos na natin siyang i-wiring. Mawawala na rin yung ingay na yan. So yan siya guys. Andito yung nakaloop kasi nga sobra. Hindi naman kasya dito pag hilain natin. Okay, yung kanyang ferrite ring para sa kanyang battery. Ayan, so wala tayong organizer ng wire. So ang ginamit ko na lang ay yung ganito, cable tie. So maganda naman siyang tingnan para hindi siya kakalat-kalat. Okay, so try na natin siya. On muna natin yung battery natin dito. Then yeah, start up na tayo. Analyzing, nasa 75%. Then next ay i-on na natin yung solar. Sandali, auto pala sa kabila. Patayin muna natin. Ayan, bawas na sila. Patayin natin dyan. Then patayin natin dito. Naka-on na pala yung ating DE. So 40 ampere yung ating circuit breaker para sa solar. Okay. Hello. Okay, kasi napakatagal nito para bago siya mag-on. So ngayon ay yun, na-detect na niya yung solar. Bigat, kahit dalaw kami magbuhat. So ang kanya model ay nasa RW-M5.3 Pro. Nominal capacity 104 Ah. Nominal energy 5.32 kWh. Nominal voltage 51.2 DC. Operating voltage range hanggang 43.2 hanggang 57.6. Charge at discharge current nasa 50 ampere. So ang setting ko dito ay 40 ampere. Charge at discharge yata. Yun. Max charge at discharge 40 ampere. 60 Hz, then 0 export to city. So wala pang grid. So pandarin na natin. So may katagalan lang talaga. So pwede palang gamitin yung kanyang genset input as a smart load at pwede rin gamitin as microinverter input. So ganda. Tagal talaga. Ayan. Okay, so ang harvest natin today ay ayan, umanta na yung relay. Ayan, umanta na lahat. Diba? Katahimik. Harvest natin nasa 700 watts kahit medyo makulimlim. 4 ampere. Sa battery ay charging tayo. So nagcha-charge tayo ng 11 ampere, 600 watts. Kahit temperature nakalagay na dito. Temperature ng battery. So ganito yung status niya kapag nagcha-charge. Blinking. And ngayon ay working na siya. Then ang load namin ay nasa 23 watts. So try na natin si microinverter natin kung gagana. Ayan, gumana. Kay Popo kasi ay conditional siya. So 11 watts na lang. So patayin muna natin. Gusto kong gumamit eh.
gumamit ng kuryente. So ngayon ay nagcha-charge tayo sa battery. All the way gumagamit pa rin. Gumanda rin yung inverter. Ay, kulimlim ngayon. Maulap. Ito ko sa inyo. Ano? Wala araw ngayon. So, kahit pa paano, may harvest. So, okay na siya. Working na lahat. Kahit pa paano, makakapagpahinga na si Pau Pau. So, ang kulang ngayon ay solar. Someday ay magdadagdag ako. State of charge 50%, then state of health 100%. Sarap sa ice. So ngayon guys, ang kuryenteng ginagamit ko na ngayon ay galing kay Day. Day na battery tapos Day na inverter. So wala. On rest na ngayon muna si Pau Pau. Ito paano ay napakinabangan natin siya. So ito siya guys. Sa grinder, try natin. Okay, so i-charge muna siya maghapon para may magamit kayo mamayang gabi. Yan. Sulit, napakaganda. Kahit paano ay nagkaroon tayo ng magandang klaseng inverter at battery. So dati pinagtsatsagan natin si Pau Pau at yung battery na maliit. So ngayon ay eto na guys. Grabe. Salamat.